Balita naman po sa mga lalawigan mga kapatid. 4 ang patay sa salpukan ng 2 van sa Davao City. Sa video, kitang pagharurot ng isa sa mga van. Sa bilis nga ng takbo, kinain ito ang kabilang linya ng kalsada at nasa pool ang kasalubong na isa pang van. Isa pang SUV ang muntik ding mabangga ng van ng ilang metro ng pagtuloy-tuloy ang takbo bago tuloy ang huminto sa gilid ng kalsada. Base nga sa investigasyon, galing Cabacan, Cotabato ang nakabanggang van at pupunta sana sa Samal Island. Galing naman sa Cotabato City ang nabanggang van. 6 sa mga pasahero ang isinugod sa ospital pero 4 ang idineklarang dead on arrival. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver ng nakabanggang van na nahaharap ngayon sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. Patay naman ang isang lalaki habang sugatan ang kanyang asawa matapos tagain ang sarili nilang anak sa Davao City. Halos maputol na nga ang leeg ng nasawing lalaking biktima. Habang nasugatan din sa ulo ang kanyang misis at nagpapagaling na sa ospital sa ngayon. Tumakas naman ang suspect pero nahuli siya sa follow-up operation ng mga pulisya o ng pulisya. Na-recover ng mga otoridad ang bolo na ginamit po sa pananaga. Aminado naman ang suspect sa nagawa niyang krimen sa kanyang mga magulang. Nagawa niya raw ito dahil tinatawag siyang palamunin at pinaghahanap na ng trabaho ng mga biktima. Nahaharap ang suspect sa reklamong parricide at frustrated parricide. Nilooban naman ang kawatan ng Treasurer's Office sa Buruanga Clan noong pong bisperas ng bagong taon. Mahigit 340,000 pesos na nakolektang buwis ang tinangay ng babaeng suspect. Base po sa investigasyon, dumaan sa isang sliding window ang suspect. Sinamantala daw nito na walang naka-duty sa munisipyo ng mga oras na iyon. Tumungtong ang babae sa cabinet at saka lumundag sa sahig ng opisina. Sinira pa nito ang CCTV sa lugar pero may hindi siya napansin na ibang camera kaya bistado pa rin sa krimen.